Taas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasan na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120/80, noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140/90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra kolesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa benta lang plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Favorite besties tuwing Sunday morning. Samot-saring usapan. Anything from A to Z. Sagot na yan ng Diyosa ng Bayan. Diyosa Cruzat at ng nag-iisang hiyas ng radyo. Wina Pearl Hesoro sa Huntahan. Huntahan. Happy Sunday morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, happy Sunday or Saturday evening nationwide. Iba-iba ang ating time zone.
Of course, ang inyong favorite Sunday morning habit. Ito po ang huntahan ngayong huling linggo ng taong 2025. December 28, inyong makakasama ang inyong favorite beshies. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po, si Wina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Yan, huling. Bale, dahil kakasimula ng araw na to, 4 na araw na lang ng 2025. May energy pa ba ang lahat? O gusto nang i-let go ang 2025? Ikaw ba, Beshi? Ano ang nararamdaman mo ngayong bilang na lang sa mga daliri natin ang mga araw ngayong taon? Siyempre, siguro hindi natin mawawala sa isipan natin na medyo excited tayo para sa taong 2026. Ano ba ang nag-aantay para sa atin sa panibagong taon? Yun, di ba? Ang mga beshi natin, ready na bang mag-move on? Kung ano man ang mga napagdaanan nila ngayong taon. Yan nga binabanggit natin kanina, yung mga New Year's resolution nyo Ayan. ba para sa taong 2025? Abay, nagawa nyo ba? Kasi panibagong taon na naman, gagawa na naman tayo ng panibagong New Year's resolution. Ang tanong, panibago ba o yun at yun Dati pa rin? ulit. Uy, pero hindi na, yung resolution kasi parang yun lang yung parang may goal ka naman na i-achieve. At kahit isa lang doon ang na-checkan mo ngayong taon ay kay rebels lang yan. May panibagong taon pa rin naman na pwede mo pa rin gawin yan. Sa mga nagsasabi noon na sa 2025, magda-diet na ako, mag-exercise na ako. Magja-jogging na ako. Parang yan yung mga kataga ng mga kababayan natin dati, di ba? Alam mo yung Healthy living daw. every pagkatapos ng mga mabibigat na handaan ngayong holiday season, lagi na lang nandun ang pagpapapayat, diet na, dieta na sa susunod na taon. Ayan. Kaya naman, okay lang yan na may bago tayong listahan ng goal natin or goals. Kung madami man yan sa 2026. Speaking of 2026, kinakabahan naman ang lahat. Ano ba ang 2026 para sa lahat, di ba? Nakaka-excite na nakakakaba kasi yung iba sa atin parang ako kasi minsan ayokong malaman eh. Gusto ko yung sinosorpresa na lang ako. Ito kasing 2026 na parating, parang hindi lang para sa sarili natin ang ating iniisip. Siyempre, para sa bayan, para din sa ating Yan. bansa, sa mundo, di ba? Parang may mananagot na ba? Sobrang Diba? daming pinagnaanan ng Pilipinas ngayong taon. Hindi lamang sa larangan ng sports, ng beauty pageants. Nandiyan ang larangan ng sa ekonomiya naman. Sa politika. Sa politika, bangayan. Pero set aside natin, yung gusto natin itanong yung pang sarili natin. Sige. Kaya nga meron tayong text line, partner. Pero pag natin ibigay ang text line natin, ano bang pag-uusapan natin today? May makakasama tayo, although nakasama nyo na siya kanina with Manang Milky. Makakasama ulit natin ngayong umaga sa programang Huntahan hanggang alas 11 ng umaga. Ang isang spirit questor, feng shui expert, na lagi natin kaibigan dito sa DZRH. Walang iba kundi si Attorney Neka Nangit. Makakasama natin siya later on. Kaya naman kung marami kayong katanungan, nabanggit niya sa atin kanina off-air para daw maiba naman tayo, manifestation cards. Oo. Yung mga nakikinig sa atin dyan, magbibigay lang daw ng numbers 1 to 5. Kung Pili alin man lang doon, kayo pili lang kung kayo anong doon. gusto nyo. Siyempre, unahin natin yung ating sarili. Hoy, comment nyo lang yan. Live tayo sa YouTube, DZRH News Television. Gayon din sa ating Facebook Live via DZRH News. Siyempre, yung mga hindi makaka-comment, nanonood sa atin sa cables. Pero siyempre, may text line tayo. Yan, ang aming text line po, 0919-2826485. Pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe. Anong number ba ang inyong gusto? Ito po ay numbers 1 to 5 lang ha. Pili lang po kayo dyan. Pwede nyo po kaming i-text sa 0919-2826485. Pero syempre, hindi lang tayo dyan magpo-focus. Ako personally gusto kong tanong kung ano bang energy meron ang 2026. 2026. Oo. Ano bang paghahandaan natin, ang gagawin natin in terms of, ano ba yan, kaperahan, kabuhayan,
sa ating pangkalusugan, ano bang mangyayari? Generally siguro gusto ko yung tanong sa Pilipinas. Tsaka alam mo pa yung kalimitan sa gustong malaman ng mga Pilipino. Anong kulay ba ang pwedeng suotin Ako kasi, sanay ako polka dots lang. sa January 31 para sa sa December, lubong. December. December pala, December 31. Ayan. Para sa lubong sa January 1, Kung ano mang diba? magandang kulay, yung mag-a-attract ng swerte. Kasi tayo, alam ko naman lagi na bilog-bilog. Okay na yan. Polka dots. Madaming bilog na pagkain sa lamesa. Yan. Nakasanayan din natin na tuwing Christmas, ang sinusuot lang kulay pula. Kasi di ba nasanay talaga ang tao na Red, green, white. Yan, Siyempre, parang, yun. Wag lang, parang ayaw lang magsuot ng blaka. Lahat ng yan, tatanong natin, maghanap buhay tayo ng mabilis para madami tayong matanong sa ating guest. Huwag niyo po kaming iwanan ng ating oras sa 10:12 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Unboxing MX3T. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bahagi na ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis, kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa, pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang. Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan mag-type pa ng mensahe dahil sa pagsasend lamang ng emoji na ipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang dahil sa kakayanan nitong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang taong nagsisend nito. Ayon yan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo. Sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napag-alaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smiley emoji para itago ang galit o pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status, nakatatanda, o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin nating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
ating oras, 10:16. Siyempre, super exciting ng umaga natin, no? Para sa mga katulad namin na parang nag-a-ask ng mga ganitong bagay tuwing sasapit o magpapalit ng taon, di ba? Pero syempre, okay, welcome muna natin ang ating guest for today, part 2 dito sa DZRH. Ang ating kaibigan na spirit quester at feng shui expert na si Attorney Nika Nangit. Magandang umaga po. Magandang umaga sa mga beshies ko. Yes. Si Josa at saka si Wina. Magandang umaga sa po. Huntahan. Siyempre, tanong na natin yan. Ano po ba ang energy ng 2026? Mabigat po ba yan? Iiyak po ba ang lahat? O magiging masaya ang bagong taon? Alam niyo mabilis ang energy ng taon na ito. Kaya kapag may dumating sa inyong mga oportunidad, huwag niyong palalagpasin. Yes, mabilis. Ngayon, syempre, kapirahan agad ang nasa isip ng mga tao, di ba? Yes, totoo yan. Lahat tayo, iniisip natin yan, ano? Hindi kagaya ng Year of the Snake, itong patapos na 2025 hanggang February 16, ano? Ay talagang pera dumadating. Mapapansin niyo yan, ano? Pagdating ng 2026, pwede dumating, depende sa'yo kung igagrab mo yung mga oportunidad. Okay? So kapag hindi mo pinalagpas, dadating sa'yo, magtutuloy yung pagdating ng pera. Pero pagka medyo papatay-patay, walang energy sa mga oportunidad. Parang hinahayaan mo lang, ay wala rin darating sa'yo na pera. So kailangan i-grab mo yung mga opportunities. Pero maganda yun sa'yo magsa-start. Exactly. Hindi yung parang lagi kang receive, di ba? Yes. Ng blessing. Yes. At saka kasama rin sa Year of the Red Fire Horse kasi 2026, yung tinatawag nating bagong pagsisimula, bagong panimula. Wow. Yes. Kasi nga sa numerology, ko-connecta natin yan. Okay po. 2 plus 2 plus 6 kasi 2026, di ba, is 10. Sa numerology, yung 10, 1 plus 0 yon. So, equals 1. So, 1 is a new beginning. Ay, okay. Nagmatay ng ontido. Reawakening. So, magigising tayong muli mga kamalayan natin. At ito ay panahon ng kalayaan. Para makuha mo yung gusto mo, kailangan malaya ka, di ba? Kung hindi mo makukuha talaga. Pero Attorney Nick, nabanggit niyo po itong opportunities na kailangan nating i-grab. Pero di ba po sa buhay, parang kailangan pa rin nating i-weigh. Kung alin ba dyan ang tinatawag nating opportunity na kailangan nating i-grab. Too risky sa iba. Yes. Paano po natin ito i-weigh? Alam mo, napakaganda yan tanong mo, no? Kasi nga, ang planetang Mars ngayon ay naka-direct action. Okay? Ang ibig sabihin yan, makikita, kung ikaw ay titingin sa kalawakan, makikita mo na halos kasabay natin umiikot sa araw ang planetang Mars. And ibig sabihin yan ay yung kasama ng kapusukan ay yung ding ating dapat alam natin yung pipiliin natin. Okay? So, yung opportunities dadating dyan, kunyari may tatlong pagpipilian ka, dapat mabilis kang pipili kung ano sa tatlong ito ang swak sa yung gusto mo talaga. Ano ba, unahin mo yung gut feeling mo ba? O yes, ano ba? gut feeling. Gut feeling. Kaya lang, Okay. dahil nga mapusok ang taon, pagka napili mo number 1, teka, relax ka muna, talaga bang kailangan mo yan? Ayun. So, kumbaga, isipin mo maigi. Pagka yes, go for it na. Kumbaga, pagkapili mo, kailangan mo pa rin mag-isip. Yes. Kung Bawa tama sa ba gut talaga. mo, ay parang Oo. mag-2. Oo. Tapos isipin mo pa rin Yes. ang lahat ng Yes, kasi baka magkamali ka. Kaya napili mo, 2, go na ako. Huwag ganon. Pili at mo na, isip. Isip. Oo. Ganon ang gagawin. Okay. Parang umpisa pa lang, mabigat na. Hindi ko na kaya. In terms of, ako naman, itanong ko yung ano ba po ang mangyayari sa Pilipinas? Okay, sabihin natin, Sa lahat ng aspect po yan, ng ha? aspects. Okay. Alam mo, hindi ganun kaganda ang nakikita ko Politika, hindi rin maganda. Ekonomiya, pababa ng pababa. Ganun ang mangyayari. Pagkatapos, pero hindi ibig sabihin kasama yung mga tao. Okay. Kasi ang mga tao, dahil nga mapusukan taon, gagawa ng paraan. Yan ang katangian ng horse Hindi sumusuko. okay. Gumagawa ng paraan para makaahon. Kaya hindi tayo sasabay doon sa ekonomiya at saka sa politika. Maihiwalay yan yung dalawang yan. Okay. Good to know naman po. Ito naman po, tanong ko lang, bakit po kapag ang mga tao, pag bagong taon, laging bagong buhay, ano po ang parang ano nan sa tao? I mean, ako kasi, di ba parang new beginning ka lagi Okay. Ano po yun? Alam nyo kasi,
hindi lahat ng panahon nasa taas tayo, di ba? May mga panahon talaga na mararanasan natin, nasa ibaba tayo. So ito yung pagmumulat ulit ng ating mga kamalayan na magbubukas ang kaisipan natin na, teka, marami tayong pinlano na hindi natuloy. So ngayon iisipin mo na naman, ano ba mga plano ko? Balikan mo muna yung dati. Bakit hindi natuloy? Okay. Tapos ngayon, okay, itutuloy ko na to pero dadagdagan ko ng ganito. Ganun ang gagawin. Okay. Pero balikan ko, Attorney Nick, itong mga pamahiin natin, Oh, yes. di ba? Pagsapit ng bagong Oo. taon. Parang na... Ang iba pala, kasi- tinanong mo kanina, yung kulay-kulay na susuotin ba? Hindi lang yan, Besh. Okay. Ito kasi parang sanay dito ang mga Pilipino na pagka bagong taon, ang gusto nila or ang dapat daw ay malinis ang buong bahay. Ay, tapos maingay. Oo, yes. Tapos Oo. magsasaboy ng Yes. mga Hindi ko bigas na may po alam pera, kung ba yun? sa amin lang ito ha. Pero sa amin kasi yung nanay ko parati niya pong sinasabi pagka sasapit na ang bagong taon, Parang alam ko dapat yan. lahat daw ng mga maruruming damit ay nalabahan na. Nagpalit Tapos ng bedsheet. Yan, palit ng bedsheet, mga Cortina. cortina and all. Dapat napalitan daw. Tama. Ano po ba ang ano Tama, nito? ganito lang yan Paano ka makakaisip ng bago kung magulo ang isip mo? Di ba? Kailangan alisin mo muna yung magulong mga nasa isip mo bago ka makaisip ng panibago. Ganon din sa mga tahanan natin. Kasi paano mo ipapapasukin ng enerhiyang maganda kung ang gulo-gulo naman, cluttered ang bahay mo. Okay. So maglinis ka. Hindi lang yan dahil sa kalusugan, kundi para rin malinaw ka mag-isip, di ba? Tama nga naman. Di ba? Yun ang dahilan doon. Ayun. Okay. Para talaga maaliwalas. Tama yun. Sugsugan ko yung tanong ni Wina kasi sa feng shui ng bahay naman. Yes. Ano ang unang dapat ayusin? Ano ba? I-rearrange ba ang sala set? Oo. Ihaharap ba sa pagganito? Ganyan. Oo. Iba-iba po yan kapag kada bagong taon. Yes, nagbabago kasi nga may Okay. sinusunod tayo na Batsy chart. Okay. Yan ay isang square, kwadrado na may siyam na kwadrado rin sa loob. Okay. So nagbabago-bago yan. Okay. Kaya dapat talaga ayusin mo yung bahay mo. Pero depende rin yan kung kaya pang ayusin. Okay. Kaya kapag hindi mo na kaya, may tinatawag mga feng shui cures. Yung mga kunyari, ang silya hindi mo pwedeng alisin, ililipat, 'di ba? Kasi kundi haharang sa ganito, Oo. ganyan. Kumbaga lahat ng rearrangement na gawa mo na pero hindi na talaga Hindi siya talaga pwede. maayos. May mga feng shui cures naman para Ano po dyan. yung mga yan? Oh, naku, marami yan. Hindi, pero hindi natin madidiscuss lahat yan. Ay, Sa sobrang okay. dami. Yung pong pinaka dapat Okay. malaman lang ng mga Okay. tao. Ang importante is yung sentro ng bahay dapat maayos. Kasi ang sentro ngayon is napakaganda. Pati rin yan sa ekonomiya, politika sa buong mundo, basta the center, yung capital, importante yan. So sa bahay, kung saan kayo nagpupulong-pulong ng pamilya nyo, So sa sala ito. sa sala. Depende kasi hindi naman lahat ng bahay Sa may bagay. sala eh. Oo. Sa Tayo, dining. kama na tayo. Correct. Basta yung gitna. Yung gitna. Okay, basta yung center. Center, yun ang asikasuhin nyo. Dapat maayos yan. Tapos yung southeast is maganda rin yan. Timog silangan na bahagi ng iyong tahanan o yung tinitirahan mo. Kung yan ay condo unit, basta yung bandang southeast, ayusin mo rin. Okay. Yun yung mga ganon pagdating sa feng shui. Tapos dahil nga fire element, alam mo, kailangan kasi dapat balanse eh. Okay Hindi po. pwedeng nasosobrahan ka. Kasi pag nasosobrahan ka, tagilid ka eh. So, kailangan balanse yun. Ano ba ang hindi, ang kailangan pagka sobra yung apoy? Di ba tubig? Ooh, So, opo, maglalagay tama, ka rin tama. ng tubig. Kailangan may tubig ka. So, ibig sabihin, kung meron kang, kung pwede sa'yo, aquarium, maglagay ka. Ay, okay. Yes. O kaya, alam mo yun, may mga nabibiling display na may gumagalaw na tubig. Opo, yung Pwede nagbabubble-bubble. Oo, yung mga bubble-bubble, pwede yan. Oo. O kaya, palitan lang yung kulay ng kwarto mo, kulay blue. Okay, Blue, parang green. under the sea. Yes, parang gano'n. So magpapalit tayo, Beshi. Yes. Alam mo Kailangan na, natin magpapalit tayo ng kortina. Magpapalit tayo ng kortina. Pwede rin yun. Oo. Ayan. So yun yung mga simpleng pagbabago na pwedeng gawin. Ano naman din yung na kailangan alisin sa loob ng bahay sa 2026? Okay, syempre lahat ng kalat, lahat ng gulo, alisin, di ba? Inalis si Wina. Talaga lang ha. Lumayas ako. Nagkakabukingan tayo dito. Ayan na. Lumayas. Alis mo na ako, ha? Hindi, pero sa totoong usap po, ano po yung parang dapat nilang i-let go na? Alam mo, maganda yan, ano? Kasi
i-let go nyo lahat ng negatibo na dala-dala natin mula 2025. Kasi paano ka magsisimula kung ang bigat-bigat ng naladala mo, di ba? Kunyari may sama ng loob kasi ganito, kalimutan mo na lang. Kung kayang ayusin, ayusin. Pero kung hindi mo na kayang ayusin at ayaw mo na kausapin, kalimutan mo na lang. Sa Pagdasal mo friendship siya. po ba yan? Friendship Yes, maski sa yan. friendship. Hindi ibig sabihin niya na dahil yung galit mo nandyan, wag. Alam mo, kailangan maputol yung psychic link eh. So kung paggalit ka sa isang tao, pagdasal mo na sana magbago siya, na sana maging maayos ang buhay niya, and then kalimutan mo, maganda pa rin sa'yo. So ang dating sa'yo, maganda pa rin. What goes around comes around. Karma. Tama po. Yun. Yan, may Pero mga... oo, Sige, yan, go ahead, dugtungan ko, Attorney Nick, yung mga nakasanayan ng tao na Ay, gawin okay. tuwing New Year. Oo. Eh di ba po, usong-uso talaga ito mga Ayan prutas. na, yung yan. mga Oo. mag-get together ng 31 ng Diba? pagsalubong. Yung mga prutas na sinasabi Yes, natin, oo. dapat daw may 12 na klase ng prutas. Ayan. Yan. Alam mo, symbolic lang yan eh. Okay. Symbolic lang yan. Pwede namang hindi. Lalo na kung hindi mo naman afford, di ba? Ba't ka bibili, di ba? So, pwedeng 12 na orange na lang. Oo, pwedeng ganun. Isang klase lang na prutas. Kaya naman ginagawa ng 12 kasi 12 ang buwan ng Buwan, taon. oo. Pero hindi naman kailangan ganun, di ba? Not necessarily. Yung sinasabi ni ba, swerte kasi yan. O, Ang swerte yung nakakapag-attract nga daw po nagbebenta, eh. hindi ikaw. At least nakapagbigay ka ng swerte sa iba. Oo, yun na nga lang. Yun na lang isipin Pero mo. hindi rin eh. Kasi nangyari, gumastos ka eh. Uy. Buti sana kung namigay ka lang, gumastos ka eh. Di ba? Bumili ka eh. sabagay. Oo, so, 12, okay lang yun. Tapos may mga cotton, di ba po, cotton balls. Oo, ano nga yun? Tapos bigas na may pera, itlog. Yan, Alam niyo, oo nga. sa panahon kasi ng social media, naglipa na ang mga baklitang scriptwriters na mga walang alam, pero sige sila ng for the Okay, views, for the okay. engagement. Huwag kayo maniniwala sa mga ganyan kasi mga hindi naman nag-aral yung mga yan eh. Sa nagsulputan para mga So parang kabute. ano po ito, no? Oo. Hindi siya Hindi talaga totoo. nakakapag-attract Hindi, ng hindi talaga. So, yung iba kasi kumbaga. nagigilty pag hindi sumunod sa Ay, ganyan. oo, kayong gano'n. Kasi isipin nyo muna yung damdamin nyo, sarili nyo. Huwag yung kung ano yung sinasabi ng ibang tao. Kasi hindi ibig sabihin nun totoo or tama. Kaya yung mga cotton balls, pauso na lang yan. Yung baki ako, wala namang ganyan. So ano pong mahalagang nasa, maliban sa simpleng mga pagkain na mapagsasaluhan, ano po ang mahalagang nasa ibabaw ng mesa Okay. pagsalubong ng Oo. bagong taon? Maganda meron kayong salo-salo para magsasama-sama kayo. Kahit simple, basta simple magsasalo-salo. lang. Yes. Pinakamaganda, iwasan din yung manok lang. Kasi alam mo, even tradition, even in ancient history, ay mangyayari kahit tuka. Di ba? Oh, parang narinig ko nga yun. Kaya hindi kami nag-chicken pag Pero bagong nag-chicken taon. tayo last year. Ay, wala naman si mama. Walang magagalit. Tinago, ano? Oo, pero kung wala talaga, pwede rin naman. At symbolic lang naman yun eh. Mas maganda isda, ganyan. Pero anything, basta magsama-sama kayo, salo-salo, na magaan ang kalooban sa isa't isa. Yun, Attorney Ayan na. Nick. Mga attire na ba yan? Hindi pa. Sige. Pero kasi kanina natanong ko to kay Attorney Nick eh. Kanina nung Sige, sa sige. isyong pambayan. Sige. Parang kung natatandaan yung Attorney Nick, yung grapes na sinasabi Ayun, nila. ayun nga pala yung sa under the table. Ilang grapes ba yun? 12? Kung di ako din ba? parang 12, ganun, 12 grapes. Sabi daw O, parang... tinatawanan. Oo nga. Nung tumatawa si Attorney Nick, parang alam ko ng fake news ito eh. Tinawanan mo yung mga uto-uto. Oo, tatawanan ko na talaga sila kasi kalokohan yun. Ayun. Hindi Buti na totoo. lang hindi kami nagpaloko doon. Oo. Bakit ka pupunta sa ilalim ng mesa tapos kakain ka doon ng ubas? grapes. Baka may Oo. explanation sila. Wala kalokohan lang yun. Ang daming nag-iimbento kasi. Feeling nila na para sumikat sila, mag-iimbento sila. Tapos mga tao, ay taga dito. Susunod naman, hindi totoo yun. Pero Walang feeling ko ganon. totoo yan kasi lately lang nauso naman yung pagkain ng grapes. Matagal mo naman naririnig Nga, yan. lately lang yan. Lately lang din, di ba? Walang ganyan. Noon na parang nung umusbong lang ang TikTok. Oo. Yan. Di ba? Oo, hindi totoo yun. Hindi kayo kailangan pumunta sa ilalim ng mesa at kumain ng Oo. grapes. Kung may darating para sa inyo, darating Ayan, talaga. bigyan na lang natin ng kung ano ba yung enerhiya ng pag-ibig. Kasi di ba Oo ang nga, pag-ibig, di ba? pag-ibig. Kapag naman sa ilalim ka ng nakain ka ng grapes, ang gusto mo naman, di ba, ng love Love, life. oo. Yes. Yan. Ay, ano na lang po yung mapapayo ninyo, yung parang nakikita ninyo. Oo. Alam mo, bago ka magmahal ng iba, dapat mahalin mo muna sarili Sarili. mo. Ayan, tama. Yan ang unang-una. Pangalawa, pag ikaw ay gusto mo ng pag-ibig, okay naman ang panahon nito, itong taon na ito. Yung darating po? Yes, okay Ayun. naman siya para sa love life. Maliban na lang sa huling quarter ng taon. Chosa Cruzat, alam mo na ha? Huling quarter break na. Huwag ka na sa huling quarter. Yes, which means October, November, December. Ayun. Bakit? Kasi ang planetang Venus ay pupunta sa naka-retrograde. Pagka-retrograde kasi, hindi maganda sa love life yan. O kaya,
may mga ex kayo, mga jowa nyo, magbabalik sa inyo pero akala nyo naman, ay kami na ulit, excited ka, di ba? Kahit na hinurt-hurt ka na dyan, na ginosting ka, feeling mo kayo pa rin. Pagkatapos ng Disyembre, magpasok ang 2027, marirealize mo, matatauhan ka, ay hindi pala kami. Hindi pala. So, yun. So, pwede magpakasal, wag lang ulit pagka ghost month, wag din pagka Mercury retrograde. Yun lang naman. So, pwedeng mag-love life, pwedeng sagutin ang mga nanliligaw. Wag lang October pataas. Oo, simula January hanggang September. Yes. Alam mo, ang pinakamagandang buwan na walang mga retrogrades ngayon ay April. Kaya okay magbiyahe, okay na magpakasal kung gusto niyo. Okay magbiyahe. Meron akong out of the country ng April. Yes, go for it. Yes. Oo. Ay, ang ganda ng ano mo ha, kasi tiger ka, di ba? Opo. Yan ang beshi niya ng year Mamaya, of mamaya, ano yung natin? excited ako. Mamaya, Na-excite ako na sobra-sobra, pero baka kumaway na yung nasa neck natin, nagtanggal ng face mask. Magano muna tayo, maghanap buhay, pero na-excite kami sa mga katanungan. Ang ating oras, huwag niyo po kaming iwanan, 10:32. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Champion na, milyonaryo pa. Congratulations sa ating pinakabagong champion na milyonaryo pa. Grand winner ng 1 million pesos na si Melody P. Sunye mula sa Harong, Iloilo City. At sa lahat ng sumali at nakilahok, maraming salamat po. Hanggang sa susunod, happy holidays na lang muna mula sa champion na milyonaryo pa. Hatid ng champion, tapat po sa inyo. DTI Fair Trade Permit number FTEB 235097 series of 2025. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Pilipinas, ang ating oras sa 10:36 ng umaga. Tuloy-tuloy ang ating pagtatanong sa ating guest for today na isang spirit questioner at feng shui expert na si Attorney Nick Kanangit. Mamaya sa bandang huli kasi may nagbigay na ng numero dito eh. Meron na ba? Sa manifestation card. Simulan na natin yan. Simulan na ba natin? Yung mga tanong natin off-air. Parang gusto ko yan muna. Yung off-air muna. Sige, go. Ano po yung mga, kasi di ba yung mga kababayan natin, travel is life, mga ganyan. Kailan, anong mga panahon sa 2026 okay mag-travel at ano ang hindi sa pananong ng isang spirit questor? Alam mo, maganda yung pagbiyahe pagdating ng Abril. Kasi walang retrogrades. Maganda yan, okay? Tapos naman, yung hindi maganda, okay, kung kayo papipili ng isang buwan, Oktubre. Kasi ang October, ang daming retrogrades ngayong taon na ito. Tapos, ghost month, syempre wag din. Kasi nga, aberya sa pagbabiyahe, mga delays, mga hindi maganda rin. So, mahirap pagkabiyahe ka. Kung kinakailangan, syempre kailangan protection, di ba? August yan hanggang end of the year na. Okay? Yun lang. Para sa mga magbabiyahe. Ito naman, Pero para wait sa lang, magtatayo Beshi, ng business. Nabanggit mo, Attorney Nick, kanina yung January, meron ding retrograde. Actually, it's February pala. February. Mercury retrograde. February 26 hanggang March 20 yan. Diba? Nakakatakot. Ay, pag mga business, same pa rin po ba? Same pa rin naman. Yung magagandang negosyo ba? Okay, alam mo, lahat ng mga negosyo na konektado sa metal at saka sa apoy. Okay? Okay yan. Okay yan. Okay po. Mga e-commerce, yung mga online selling, okay siya. Ayun. Okay, anything related sa computers is okay. Communication. Communication. Tayo yun. Correct. Pero hindi yan. Tama. Tapos yung mga halimbawa ng mga iba pa is financing fitness. Fitness, yes. Maganda yung negosyo na yan. Pet care. Yung mga nag-aalaga, yung mga nag-aasikaso ng mga hayop, pet care. Okay, hospitality, interior design, architecture, okay din yan. Ayan. Alam niyo yun yung mga larangan na dapat tahakin nyo sa 2026. Yes. Pero dakuan ko po ang pera, pag-handle sa pera. Oo. Paano po ba ang dapat pag-handle natin ngayong 2026 sa pera? Dagdagan ko po, okay lang po ba magpautang sa 2026 or dapat, yung mga ganyang katanungan po? Kasi maganda ang financing at saka banking. So kung magpapautang ka, yes, okay yan. Provided syempre dapat tinitiyak mo mababayaran ka. So hingi ka ng maraming mga requirements, di ba? Okay, so yan yung pagdating sa kaperahan. Yung tanong mo naman, Wina, is paano ba dapat ang pag-handle natin ng budgeting? pera? Budgeting, ganyan. Of course, basic yan, na dapat sa budgeting, hindi, kasi nga padalos-dalos tayo. Ang ugali kasi ng horse is pag kami nakita kang bago, go for it ka agad bili agad. So, hinahon ka muna. Parang yung pag-iisip, di ba? Hinahon muna. Oo. So, kumbaga, gusto ko, wait, isipin mo maigi. Kailangan mo ba yan? O fashion lang yan ngayon, tapos bukas wala na. Yan. Punta naman na tayo dun sa mga, kung ano mga swerteng zodiac sign. Yan. Ayan. Sige, Attorney Nick. Yes. Ang pinaka-swerte is yung pinaka-magaan, magaan this year, Cancer at saka Virgo. Cancer at Virgo. Cancer at Virgo. Pagdating naman sa Chinese astrology, yan ay tiger, dog, yes, tiger and dog, at saka ang excellent ay sheep. Yung mga sheep. Wala sa aming sheep, tiger, dog lang. Which is very good. Very good yan. Oo. Tapos ang mabigat, sabihin natin na mabigat or maraming obstacles, pagsubok, ay ang mga Sagittarius. Pagdating naman sa Eastern astrology, yan yung mga rat
at saka mga horse. Lahat ng yan, parang inisa-isa ni Atty. Nick yung mga pamilya ko. Actually, sinabihan nila ako. Banggitin mo. Ito naman, ang personal question. May mother and sister ay horse. Yes. Tapos pareha sila, isa sa kanila cancer, isa Virgo. Maigi yun na nasalba sila or at least na compensate o yung na kontra. Okay. Oo, kasi pag horse, mabigatan to. Never ako nagsasabi ng malas or swerte. Oo, kasi kapag i-manifest mo talaga yan, talaga hindi mangyayari. maganda. Oo, at saka walang ganun kasi. Ang mangyayari lang, mabigat, maraming Ayan. pagsubok ang taon, problema dadating. Pero dahil nga sila ay Cancer at saka Virgo, yan ang magtutulong sa kanila. Lalo na sa mga Virgo. Kasi lahat ng oportunidad, lahat sa pagdating sa pera, dadating talaga. The planets are showing it. Oh my God, may friend ako, Virgo na Tiger pa. Oo. Ay, nako. Sobrang dumikit ka na. Nguy, hindi kita. Kasama ko yun actually sa April sa travel. Siya pagastusin mo. Ay, yan! I-record ko yan. Screen-record ko yan. Pasimple ka lang. Sige na, Besh. Ganun. Beshi, personal question mo dyan ng mga sign. Ano pa nga ba? Pero pagka pagka ganitong bagong taon, dapat po ba tayo'y maging open sa mga sa ibang bagay na parang hindi tayo sanay? Oo, tama yan. Creativity, yung pagiging malikhain mo, buksan mo yung iyong mata sa mga bagay na hindi ka nga sanay. Kasi ang maganda sa horse, kasi alam mo sa fashion kasi or anything na innovation, naku, nangunguna ang mga kabayo. Yung mga lahat ng tao kunyari nagsusuot pa lang ng skinny jeans. Biglang-bigla nagsusuot ng bell bottom ang horse. Tapos yun ang mauuso. Tapos yun pala mauuso yun, nauunguna sila. Okay. Kaya kapag may naisip ka, mamalikain ka, malikot ang isip mo, gusto mo, subukan ko kaya to, nako, go for it na. Okay. So, kailangan pala talaga, parang ang naiisip ko para sa 2026, kailangan talaga natin na mag-take ng risk, maging open. Yes, pero kuyari, gusto mo mag-risk, ano? Take ka ng risk. Pero balik ka ulit, teka, kakayanin ba talaga? Aralin mo maigi. And then pagka okay, then go for it na. Balik ako dun sa mga sign. Personal question ko. Sure. Tiger, Gemini. Tiger, Gemini. Tiger, Gemini. Alam mo, maganda yung Tiger, talaga maganda. Gemini also, maraming pagsubok. Kaya lang kasi, i-expect na maraming pagbabagong mangyayari. Major changes para sa Gemini. Dahil ang planetang Jupiter ay magta-transit sa Gemini. So, ang daming changes. It can be good, it can also mean bad. Pero if you manifest, pag inisip mo talaga na para sa kabutihan yun, then matutuloy yun. Okay. Ayan. Paano naman po ang Pisces at the Year of the Snake? Yan. Alam mo, makakahinga ka ng malalim. Kasi ito 2025, itong Pisces, snake, 2025 mabigat sa kanya eh. Pero pagdating ng 2026, makakahinga ka na, ay, tapos na. Okay? At ang pagiging Pisces kasi, water balance ng tubig. Ayan, nabanggit mo kanina po. Yes. Kaya maganda rin for a Pisces. Yan. Nice. Ano na ba? Magdadako na ba tayo ng manifestation card? Kasi ang alam ko may isa pa tayong break. Pahingayin muna natin. Paano po pagka Pisces tapos horse? Pisces at horse. Maganda na dahil Pisces siya, no? Yung horse kasi, again, mabigat. Ay, mabigat. Yan, tanda ko yung mabigat ang horse. So, yung pagiging Pisces niya is, yun ang pairalin niya. So, ibig sabihin niyan, halimbawa, may kausap siya, isipin niya, parang, singilin ko na ba to? Ganyan. Kaya nangutang, di ba? Sisingilin ko na ba? Pairalin niya yung pagiging Pisces niya. Ang Pisces kasi maramdamin eh. Yung parang ilalagay niya yung sarili niya sa kalagayan ng taong yun. So, uunawain niya. Kung sisingilin ko, baka naman meron siyang pagbabayaran na kailangan niya. Kasi pagbibigyan ko, so sabihin mo sa kanya, sige next month na lang, pero tiyakin mo, ganyan. Pero magbigay ka ng talagang timeline. Ultimatum. Gaganda pa yung relasyon ninyo, gagaan pa yung kalooban mo, nakatulong ka pa kahit pa paano. Pero sa career po, kamusta po ito sa career? Okay lang. Maganda rin naman para sa career ng mga Pisces. Yung nga lang, may mga obstacles. Sige, yun yun. Ayun, may nagsingit dito ng tanong, ano po kaya, sabi ni Sieg P, ano po kaya magandang color ng damit next year? Okay. Siguro meaning niya yung pagsalubong siguro. Pagsalubong? The usual na sinasabi ng iba, red, di ba? Pero hindi naman kailangan na nakapula ka. Walang ganun, pero yung mga lucky colors na ba? Ayan pala, lucky colors ng 2026. Okay. Alam nyo, huwag kayo maniniwala sa tong-tong-tong pakitong-kitong na yan. Kasi sa fashion industry lang yan. Ay, okay. Kasi nagbebenta sila or connected yan sa mga dye, yung mga jobos na tinatawag. Okay.
At sa mga, basta industrial use yan, hindi yan para sa lucky na mga kulay natin. Ang mga lucky colors ay yung pastel, okay, meaning puti, Yung mga beige, light, oo, cream, okay, green, okay, pink, peach, purple. Okay, yan yung mga colors na Basta saka pastel, gold. Yes. gold, pastel Gold, gold. yes. Sa ating pagbabalik, nakuha natin ang manifestation card. Maliban sa amin ni Beshi Wina, meron ditong isa May na nag-comment. nag-send ng kanyang ibibigay na number. Ayun, may nagtanong din nga about sa kanyang year. Siya ay 1964. Ano daw po ba ang basa ng numerology sa 1964 birth year? Dragon siya, no? Kasundo ng dragon kasi ang horse. May mutual respect yung dalawang yan. So, maganda rin para sa dragon, provided na wag siyang mag-hesitate o mag-aalinlangan sa gusto niyang gawin. Ayun. Go for your God. Sa ating pagbabalik ay pag-usapan nga po natin or dakuan natin yung manifestation card. Meron na dito si Sir Jonathan Lanuza. Mamaya basahin ko yan on air. Unahin ka namin. Para mamaya na kami. Sa ating pagbabalik po ulit yan ang ating oras 13 minutes bago alas 11 ng umaga. Number Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Kasama pa rin po natin si Attorney Nick Kanangit, isang spirit questor at feng shui expert. Bago natin dakuan ang manifestation card at kung ano ba ito, ay may nagtatanong, ano daw po ba ang kapalaran sa susunod na taon ng Year of the Snake tapos sa Taurus? Okay. Alam mo, Year of the Snake, mas maganda na ang 2026 kumpara sa taon na ito. Kasi parehong snake di ba? Okay. Tapos Taurus siya, mas lalong maganda. Kasi ang Taurus kasi is about kaperahan yan at saka pag-iimpok ng pera sa lapi, no? So, okay, ito for 2026. Alam mo na, Yes. todo OT ka ha. Perahan daw. Nakuha natin ang manifestation card, Beshi. Ano po ba muna iyan, Attorney Nick? Ito yung orakulo na magsasabi sa'yo ng gabay mo for 2026. So, isipin mo, ano bang gusto ko mangyari sa buhay ko sa 2026. And then, bubunot tayo ng card, magbigay lang ng number na 1 to 5. Kunyari, number 3, ganyan. So, pag sinabi niya, bubunutin natin pang number 3, sasabihin natin yung dapat natututukan mo sa 2026. Unahin natin si Jonathan Lanuza. Nako, makinig ka, Jonathan. Isipin mo na yung gusto mo, i-manifest mo na yan. Ano pong ikot ng feng shui sa akin itong 2026? Ang number na napili niya ay 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ang ima-manifest mo ay 9. So, exchanging gifts. Ang ibig sabihin nito is wag maging generous ka kasi babalik din sa'yo yan, yung generosity mo. So, kung tumulong ka kasi may tutulong din sa'yo. Ayan. Jonathan, maging generous ka daw. Ayan, meron din nag-comment sa ating Facebook Live si Sir Ramon Policarpio. Sir Ramon, isipin nyo na po kung ano ang gusto nyo. Ang kanyang napiling number ay number 2. Number 2, okay. Alam mo, yung panalangin, napakahalaga. I-manifest mo lang yan na manalangin ka may blessed. Yes, matutupad. Kung ano man yun. Okay. Pray ka lang ng pray. Ako na. Wala na ako nababasa dito. Sige, manifest ko. Okay. Yan. Napili ko pong number ay 2. 2, okay. Okay, para kay Josa. Ganda, no? Kasi lapitin ka ng pera, no? At saka number 7 kasi lalo na yung karunungan. Marami kang matututunan this coming year, 2026. Saka pera, all that glitters. Uy, yung ano. Yeah. I-manifest mo na yung pera. Lagi ko pa yung minamanifest. Sa sobrang pag-manifest mo may mga niyan. tinatawag tayong money multipliers. Ibig sabihin yun yung panahon na may specific na oras at saka petsa na palagyan mo yung iyong mga cash accounts. At hindi yan mauubusan. Okay? Pwedeng mabawasan pero never na mauubusan. Magbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa lang naman. Okay. January, meron tayong money multiplier at yan ay magaganap sa, okay, tingnan natin. Okay.
So, chika muna kayo. Ayan, nagko-comment Gusto ko dito kasi, si ano. inaabangan ko kasi doon ako ano dito, ipapalit ko yung cheque ko ng petsyang yan. Ayan, wait lang. Kasi nag-comment dito Sige, si Sir go ahead. Jojo. Si Ayan. Sir Jojo. Sir Jojo, numbers 1 to 5 lang po tayo. Ito na. Ano pinili niya? 18 and 23. Sir Jojo, 1 to 5. Okay. Ang unang money multiplier this January is January 27, alas 8 ng gabi, 10:55 ng gabi hanggang 11:59 bago mag 12 o'clock midnight. Ay, okay. Ibig sabihin yan, kung meron kayong mga kaibigan, may utang sa inyo, sabihin nyo, bayaran nyo ako online or bigyan nyo, padala nyo ako maski sa GCash nyo or PayPal or kung ano man ng mga apps. Okay, during that brief period. January 27, Yes. 10:55 5 ng gabi hanggang 11:59. Yun lang yung window na pwede kang pag nalagyan yon, expect mo na hindi yan mauubusan. Ayan. Yes, astrologically tested na yan. Money multiplier. Money multiplier. May mga iba pa pero panoorin na lang sa vlog ko. Ayan. Mamaya ipa-plug natin yan later on. Rina Pearl, it's your time to Pero shine. nag-comment na kasi si Sir Jojo. Sige, siya muna. Si Sir Jojo na muna. Ang kanyang number ay number 3. 3. Okay. Yan yung kanina, no? Apo, si Sir Jojo. Okay. Alam mo, may dadating na magandang balita sa kanya. Okay. Expect niya siguro by June. Okay. Dadating na magandang balita. Ay mamanifest lang niya na makakaahon siya o masosolusyonan ang mga problema niya. Message in a bottle. Ooh. Nice. Sir Time, Wina Per, meron na tayong 3 minutes before 11. Ano na, pinipressure mo naman ako. Pressure! Oh, yes. Okay, manifest ka muna. Manifest muna. Manifest muna. Alam niyo, pag nagmamanifest, maganda yung parang meditate. Yung sit quietly lang sa isang sulok, tahimik lang, tapos clear your mind, wala kang isipin, tapos pwedeng inhale ng mabagal, exhale ng mabagal. Ganun lang ang simpleng Okay. Number 4 po. 4. Ayan tayo. Tadadada. Eto na. Oh, okay. Number 9. Nasa punto ka na kasi na yung last point na parang gusto mo na talaga may baguhin. Okay. May darating na hindi mo ine-expect na maganda pala ang kalalabasan. Serendipity. Wow. Serendipity. Ano kaya ito? Hindi mo na-expect. Hindi mo na-expect pero magiging maganda ang epekto sa'yo. Okay. Okay. Pag pinili niya yung pag winalcome niya. Yeah, pag welcome. Kasi may dadating talaga. Paano pag hindi niya winalcome? Hindi, dadating talaga yun. Dadating Okay, talaga. talaga. Huwag mo namang i-ano. Para meron kang choices. Gusto ko tanong para kung maalin man. Pero dahil maganda naman siya. Aba, Attorney Nig, pwede pa po ba isa? Kasi may nag-comment pa po sa atin. Sabi po ni Tita Caparino, ang number niya daw po ay 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Para sa kanya, number 5 din, ha? Number 5. So, merong risk or merong parang konting parang akala niya hindi matutuloy. Okay? Na akala niya mag-isa siya pero hindi. Hindi ka magiging mag-isa. Huwag mong iisipin na walang solusyon. Okay? Orphaned ang card niya. Okay? Ayun. Orphaned. So, hindi ibig sabihin na akala mo wala nang solusyon. Meron. Nice. Kaya pa ba, Beshi? Ang dami Sige, go nagko-comment lang. sa akin. Naghahanap lang ako ng babatiin ko na wala yung babatiin ko Ayun, kasi. ito po sabi po ni Mama Marie Ragundin. Dalawa po ang number na pinili niya. Paano po ito? Papiliin po natin siya ng isa. Baka yung una. Yung una na lang. Oo. Number 2. Number Kasi 2. yun yung unang O baka niya. naman pati sa anak niya yan. Or Oo nga diba? po. Sige. Number 2. Okay. Para sa kanya, involving family hindi lahat ng desisyon ng pagpapasya ikaw lang ang gagawa. Kailangan may kasama ka na tutulong sa'yo sa pagpapasya. Okay, co-create. Yan. Dapat laging kang wag mong maganda yung meron siyang katulong Yes, sa pagde-decide. katuwang. Yes. For the 2026. Yes. Okay. Ito naman, Attorney Nick, pahabol pa. Sabi ni Ma'am Mary Jean Locsin, Okay. ang kanyang number po ay 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Para sa'yo, okay, 42 ang number na nakasulat dito. So, if you aim for perfection, hindi ganun Hindi mangyayari yun Yung gusto mo parang pulidong-pulido, walang kaproblema. Meron pa rin. Yung nga lang, tanggalin mo yung mga bagay na madaling makakasira. Kung ano man yun. Chop wood Kung ano man yung makakasira sa iniisip mo, kung ano man yun.
alisin mo yon. Ayan, alam niyo na yan. Pwede pa po ba kaming choice? Oo naman. Sige, go ahead. Hindi na. Akala ko may isa ka pa. Pwede pa po ba yun? Alin, yung iulit para hindi sa naman, sarili. Oo, di na, Hindi di na. ba? Pero may nagko-comment po sa atin kasi habol daw si Miss Kay. Ayan. Ay, okay. Ayan, ako. So, pwede tayong mag-stretch ng onte. Sige, magbasa ka pa dyan. Sabi po ni Sir Ramon, ano daw po ba ang lucky charm para sa negosyo ng kanyang anak? Ang negosyo po ay coffee shop. Tapos yung anak niya po, ang birth year ay 1996. Brief lang ang maibibigay ko sa kanya, no? Kasi masyadong marami siyang tanong. Yung pinakang ano lang talaga. Kasi pagka mga ganyan, nagko-consult yung mga ganyan eh. Oo. So, ang lucky charm ang tanong niya, citrine. Ayun, citrine. Citrine is the lucky charm for that. Di ba, Attorney Nick, tama po ako, meron po kayong mga charms kagaya ng na mga suit ko ngayon. Personalized. So, citrine is very good yun sa coffee shop ng kanyang daughter. Citrine, yan. Kasi Sir loaded Ramon. yung question niya, meron pang birthday ng anak niya. So, masyadong marami yun. Kung ano na lang, kasi madami pang aspect Yes, eh. at saka pagbigyan natin ibang colors, di ba? Ayan. Opo, sabi ni Mama Lizelle, si Ma'am Lizelle Garceliano, ang number niya daw po ay number 4. 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Oh, Ma'am Lizelle, eto na. Okay. Number 3 ang lumalabas dito. Ang ibig sabihin nito, merong choice na dadating sa kanya, pagpipilian niya, na magka-opposite. Magkasalungat talaga, no? Okay. Pero tanggapin niya yung kung ano man yun, tatanggapin niya, huwag niyang isipin na magkasalungat kasi mamamagitan siya, talaga mararanasan niya pareho eh. Between worlds. Ay, okay. Ito, may isa dito sa YouTube natin, si Jeffrey Bustilio. Okay, manifest. Number 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, para sa iyo, 8. Kaperahan at saka pag-ibig. Oo. Alam mo, kung gusto mong makuha yung gusto ng puso mo, okay, maaaring hindi tao to, pero gusto niya talaga. Okay. Kailangan isipin niya na buo ang loob mo. Kailangan committed ka doon. Loyal heart. Ayan. Loyal heart para sa iyo, Jeffrey Bustilio. Kapirahan at love life. At si Sir Ronald Tumbaga, number 4 daw po. 4. Yan. Manifest, Sir Ramon. Ay, Sir Ronald. Okay. Alam mo, marami kang pag-iisipan, okay, sa 2026. Okay, thinker card kasi, marami kang pag-iisipan, pero unahin mo muna yung pera. Sa lahat ng pag-iisipan mo. Yes, 44 kasi 8. So that's money. Okay. Ayan, sabi naman po ni Sir Virgo Belisario, number 2. Number 2, okay. Okay, number 2, para sa kanya, okay. Again, gusto niya sana ng maayos ng lahat. Hindi mo ma-expect yan. May konting problem pa rin. Pero isipin mo na marami ka pa ring biyaya. Okay, milk and honey. Parang napapaano na lang tayo, no? Parang inaawakin ko yung yung card. Yung itsura. Kakaiba, no? Sabi po ni Destroyer, siya po ay number 1. Number 1. Ako, Destroyer. Destroyer. Oo. Tingnan natin. Okay, 7 ang lumalabas dito na number, a leg up. Okay, pahinga ka rin naman. Hindi lahat ng oras laging kumikilos. Okay, pahinga ka muna ng kaunti. At saka, yung panahon na nagpapahinga ka, ay isipin mo yung mga dapat mong gawin. Kasi laging hindi mo naiisip eh. Go ka lang ng go eh. So, yan ang sinasabi ng card. A leg up. Leg up. Ito ang ating tawag dito, avid listener na si Ma'am Teresita Atienza. Okay. Ang number niya ay, okay, manifest ka, Ma'am Teresita, number 5. 5. 2, 3, 4, 5. Okay. Para sa kanya, alam mo, huwag ka masyadong mag-alala sa mangyayari sa kinabukasan kasi worrier eh. Nag-worry siya masyado. Mag-comment sila kung tama mga nagre-resonate sa kanila. Ayan, para alam natin din, ano? Masyado siya nag-worry, pero isipin lang niya yung kasalukuyan. Huwag masyadong mag-iisip sa nakalipas dahil wala na yon. Huwag din sa kinabukasan dahil hindi pa nangyayari. Here and now. Yes. Parang kinilibutan Here ako and doon now. na. Next naman. Warrior pala si Ma'am Teresita, pero wag mo isipin yan, isipin mo yung ngayon. Ayan. Ang susunod po natin si Sir Kenji. Sabi niya naman po ay 5. 5. 1, 2, Manifest. 4, 5. Okay, para sa kanya, 8 money.
money ulit o kaya yung sa organisasyon kung saan man siya nagtatrabaho. Okay, isipin niya na may mga nakatakda na huwag niyang kontrahin. Oo. May the nakatakda na wag niyang kontrahin. May nakatakda na sa'yo, huwag mo nang kontrahin yan. Okay. Sabi ni Sir Alvin Obi, number 3. 3. 1, 2, 3. Okay. Bumalik yung exchanging gifts, ano? Mhm. So, ang ibig sabihin nito is para sa kanya magbigay lang siya. Magbigay lang siya kasi makakatulong siya kung sino man yung mga ngailangan sa Okay. kanya. Mas maigi yun kasi siya yung hihingi ng tulong, di ba? Mas maganda nga yan. Ay, ito po yung kuya ko, nag-comment siya. Ayan. Sabi ni Our Jo last M. na siguro. Last na ito, sige. Sabi ni Jo M. Hesoro, number 4. Number 4. Okay, 1, 2, 3. Manifest. Manifest ka dyan, kuya. Alam mo, meron kang kailangan, bago mo masimulan kung ano man yun, may kailangan ka munang tapusin. Huwag mong patatagalin kasi meron siyang hindi natatapos eh. Hugasin. Totoo yan. Ano ko po yan, Oo. may ano talaga si kuya ngayon. May unfinished pa siya. Tapusin mo muna. Tapusin niya muna bago siya magsimula ng Yes, panibago. kasi meron siyang gustong simulan eh. Wag, tapusin mo muna to. Ayun. Kuya, this is your sign. At yan po ang ating manifestation card segment with Attorney Nick Nanit. Of course, ang ating oras 11:06. Attorney Nick, maraming salamat. Baka may gusto ka pong i-plug. Wala naman. Ano lang yung page. Basta hanapin lang nila Nixtradamus. Ayan, Nixtradamus. Kung mag-i-email naman sila, ariel1996mermaid@gmail.com. Ayun. Baka gusto nyo ng talagang kompletong basa kasi, di ba? Ngayon, pahapiyaw lang to. Tsaka Attorney Nick, sa mga gustong bumili ng mga charms. Mag-email lang Mag-email sila. lang po kayo. Personalize ito, hindi na for lifetime na ito. Hindi kayo kailangan palit ng palit. Kasi Ano yun, Attorney Nick? Binabasa mo muna siya as a person yes, bago ka titignan ko yung birth chart niya, details, elements, numerology, Lahat. pati feng shui, and then saka ko isasuggest yung Ayan. crystals. Yes. Maraming salamat, of course, Thank you, Josa Attorney Edwina. Nick. Maraming salamat po, Attorney Nick. So, ulitin po. And of course, batian segment na tayo. Beshi, baka may gusto kang batiin. Ayan, batiin ko lang ang aking kuya at ate, si Kuya Jo M at Ate Rona kasi sila ay nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary Ayan. kahapon. Happy anniversary. Happy anniversary po. And of course, babatiin ko lang yung aking family dyan sa Lucena City. Merry Christmas po, syempre sa mga taga-Lucena dyan. And of course, kay Mama, kay Aubrey at kay Arnie, kay Elena nasa North Cotabato pa rin hanggang ngayon. Ay, ingat po kayo. Yan, kasi dumalo sila sa 20th Grand Reunion ng DBB Clan, yung DBB ay dito sa Baldonado, Bengan. Ngayon yung kanilang ikalawang araw ng reunion. Tapos mag-uusap-usap na sila kung saan na sila next. Happy reunion! Happy reunion! Ano ba tatawag? Paano mabatiin yan? Sana naging masaya at naging malusog, busog ang pagdiriwang, ang celebration ng reunion ng DBB Clan. And of course, kay Papa, kay Rap at kay Ate Joy na nakasama ko kahapon. Yee! Yan. Sa nanay at tatay ko din dyan sa Sorsogon, Mama Gina, Papa Edwin. Hello, magandang umaga. At ito na po ang huling linggo ng taong 2025, December 28. Maraming salamat po sa buong taon na pagsama sa amin ni Beshi Mina hanggang sa susunod po, January 4. Tama ba? Yan, January 4. Samahan niyo po ulit kami, ang inyong favorite Sunday morning habit. Ito po ang huntahan with your favorite Beshi. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Wino Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy New Year po! Happy New Year! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number